Natin nandito si Bing. Bing ka. I met Bing many years ago when one of my friends said, gusto mo bang ma-open yung third eye mo? Sabi ko, of course. And then he brought me to his home, and that was the beginning of our friendship. So, hindi ko na papakilala si Bing. Masasabi ko lang, through all the years that I met him, kasi matagal na ako naghahanap noon na pupunta ko sa India, sa mga gurus, marami ako na rin. Sabi ko, sa Pilipinas kaya, meron kayang mga guru. Tapos, among all the people I met, to me, si Bing yung dinaanan niya yung lahat ng mga paghihirap. Pero hindi nagbabago yung kanyang, ano bang tawag doon, disposition. Nakasmile pa rin siya. So, he knows the secret. And the rest, siya na lang ang mag-introduce ng sarili. And I would like for him to share his chants, his songs, because these songs also help me in my movement. Magandang hapon po sa inyo, mahal ko mga kapatid. Kahit pa paano po natalo kami sa inyo, kapatid ng Bromoki. Ako po si Brother King Marasigan. Pinanganak po ako sa Bicol, sa isang liblib na po, kung tawagin, malayo-malayo sa Kabiasnan, sa bundok po. Malayo. Kung tawagin po, Sitio Gabi. Nasasakupan po yan ng lupi at saka si Pupot Camarinso. At doon po ako nag-elementary, hindi ko po makayanan doon, balis ako sa probinsya. Nag-aral po ako sa Maynila, at napadpad ako ng Santa Misa, nag-aral ako sa Maynila, 1964. First year high school, sa Claro Recto. Kung tawagin ng araw yan, mga ako'y nasa Maynila, Claro Bulok. Yan, tawag nila yan. Yan lang, simple sa kahirapan mo ng buhay, din ako'y naglayaso. Sisurtatin ko na. Yung high school ko, tinapos ko, 8 taon. Pero wala akong pera eh. At natapos ko yung high school ko, kung alam niyo po yung tinatawag na San Gabriel Relocation Center, na ngayon po ay bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite. Doon po ako napadpad. At ako po ay naging sakristan. Naglingkod po ako sa protestante, sa pamamahagi sa komunidad ng squatter area. At naging pangulo ako ng mga kabataan. At doon ko rin po natagpuan na aking may bahay. Nandiyan ba si Aida, si Mahal? Mahal. Ayun, doon ko rin po natagpuan ang aking mahal na may bahay sa Cavite, sa GMA. Sabi ko nga ay hindi ko na ikukwento ang kahirapan. Lahat o, pamamasura, dinanas ko yan. Pero sa kabila ko ng lahat, hindi ako nakapagkalis dahil mahirap ko. Pero ang taka ko ako, bakit tinanggap ako ng Asian Development Bank? At ako naman po ay hindi nag-a-apply sa ADB. At alam ko ang ADB, ang nire-recruit niya, puro professional. Ako ay nanungkulan bilang security agency sa RAP, sa Retired Army Protective Security Agency, at doon ako na-assign. Pero ang panahon yun, may kakaiba na ako naranasan sa buhay. Na hindi mahirap paniwalaan, at pati may bahay ko ay hindi naniniwala. Pati ang aking buong pamilya, tatay ko, mga kapatid ko. Pinagpatuloy ko lang ako yung pag-aaral sa sarili. Sa awa naman po ng Diyos, sa tagal ko rin, 1978 ako namapasok sa ADB, sa security to 1983, siguro habang nasa akin ang ama, diniktahan yung kaisipan ng mga nandun sa personnel, at saka yung ibang nandun. Kunin nga ninyo yung safety officer niya.